Magandang araw sa lahat. Ako si John Raymond M. Guardian, isang BS Development Communication student sa University of the Philippines, Los Baños. At nandito kaya sa programang Edu Kasali, Edukasyong Walang Limit. At ang ating mga kapanayam ngayong araw ay isang full-time faculty personnel sa Pamantasan ng Pagkuyaw, si Dr. Sheena Malito Caras. Hello, magandang umaga. Dr. Sheena Malito Caras, pwede po ba kayo mag-kwento ng mga background and insight niyo po about sa inclusive education? Okay, backgrounds. Inclusive education, isang phrase na lagi natin binabanggit, pero hindi natin talaga siya ma-observe sa ating Philippine education system, pa-community and society. Okay. Inclusive education has something to do with ang pagiging open, no? Pagbibigay ng equal opportunity sa lahat. So, nakakapagbigay ito ng pakiramdam na tayo lahat ay belong. Okay, yung nandun yung sense of belongingness. Inclusive education, ibig sabihin, there is no learner left behind. Okay, and sa ating bansa, no, sinusunod natin yun, yung EFA kung tinatawag, Education for All, wherein sinusunod din natin yung NCLB, yung No Child Left Behind policy. So, ibig sabihin, lahat ng bata ay dapat nakakatanggap ng kalidad na edukasyon. Ngunit, okay, just a step of reality. Okay, tulad nung nabanggit ko noong umpisa, hindi naman talaga to maayos na nai-implement. Minsan na-experience ko yan dahil 11 taon na akong nagtuturo, no? From 2014, bilang halata. Okay, 11 years, and I've been to different education settings. So, nakapagturo ako sa public school, sa private school, sa international school, at ngayon ay sa isang higher educational institution. So, talagang napansin ko na mali yung implementation ng mga schools, lalo na dito sa atin sa public schools at sa private schools. Bakit? Akala nila pag education for all, no child left behind, kailangan mass promotion. No? Na kahit yung estudyante ay hindi naman well-equipped na achieve yung kanyang goal kunyari sa specific grade level, dapat makakabasa siya. Okay? Maraming mga schools, maraming mga teachers, pinapasa pa rin yung estudyante. Kasi akala nila, no child left behind means mass promotion. Where in fact, hindi naman dapat gano'n. Na according sa isang DepEd memorandum, dapat ang isang guro, kapag may nakita estudyante or mag-aaral na nangangailangan ng tulong, kailangan may interventions na una kung ganit alahas, dapat may mobilization, dapat may after school tutorial. Ngunit di rin naman natin masisisi yung mga teachers natin dahil napakarami nilang administrative task na ginagawa. So, sa basic education, napakaraming school forms. Nung ako yung umalis doon, para may school form 11 na yan. Hindi ko lang alam sa ngayon. Wala kung nadagdagan o nabawasan. And fortunately, last year, if I'm not mistaken, parang may ipinasa yung dating secretary ng Kagawaran ng Edukasyon, si Vice President Sara Duterte, kung saan mabawasan yung gawain ibibigay sa mga public school teachers at mas ibigay ng mga parang administrative personnel. Pero unfortunately, again, another step of reality, hindi pa rin nabawasan talaga yung gawain nila. No? Kasi ang nakalagay pala dun sa memo, parang kailangan academic related. Kanila talaga. Pero yung kunwari, yung mga coordinator sa guidance, yun, ay babawas sa kanila. Okay. But the rest, ganun pa rin. So, imagine, kung ikaw ay guro na naghahandle ng 50 to 60 students na room, hindi mo makikilala yung estudyante mo. Hindi mo malalaman kung ano yung tunay na pangangailangan. Kung hindi mo alam ang tunay na pangangailangan, parang we fail in having kasi when you say inclusive education, it has something to do with providing the needs of the learners. Actually, yun talaga yung center. Yung pagbibigay ng pangangailangan ng mga mag-aaral. Ngayon, kung di mo alam yung needs niya, so paano mo mag-provide? So, ayun. Medyo mahaba
mahaba-habang background at yun. Maraming salamat po, Dong Sheila. Para po sa ating unang katanungan. Wala pa palang tanong yun, no? Intro pa lang pala. Bilang guro, paano tayo nakakagawa ng mga programang pang-edukasyon na siguradong pantay ang oportunidad ng lahat ng estudyante, anuman ang kanilang pinagmulan o kakayaan? Okay, sa unang mong katanungan, kailangan kasi solusyonan muna natin yung mga barriers. Kasi kapag hindi natin nasolusyonan yung mga balakid, may hirapan tayo maglagay ng programa. Okay? Isa na ron yung pagkakaroon ng attitudinal barrier. Maraming mga miyembro ng education system hindi alam ang ibig sabihin ng inclusive education, hindi alam ang kaibahan ng mainstream at inclusion, hindi alam ang kaibahan o anong meron sa special education. So, nandun pa rin yung thinking or yung stigma. No? Ang mga tao na kapag may nakitang mag-aaral, nalaman nila, ay may ADHD, ay may ASD, naku, huwag kang bumarkada dyan, makakakawa ka. So, nandun pa rin yung stigma na akala natin, itong mga neurodevelopmental disorders na ito, ay nakakahawa na parang sipon, parang ubo, no, na yung iba nga ay i-advise pa natin na, oh, mag-GOA ka na lang muna. Kapag ba nag-GOA yung isang estudyante, ay pagkatapos ng isa, dalawang semestre, okay na siya. Hindi. Kailangan ng intervention. Pero dahil nga, nandun pa rin yung stigma because of the attitudinal barrier. Hindi pa rin natin maibigay yung tamang programa para sa mga bata. So, ayun yung una. Pangalawa, sa mga balaki, ay yung physical barrier. Yung programa kasi pwede nang isunod niya pagkatapos ng mga balaki. Kaya pasensya ka na unahin ko yung mga barriers. So, sa physical barrier, marami pa rin tulad sa mga paaralan. Dito sa aming university, masasabi ko may mga initiatives, no? Tulad ng pagkakaroon ng ramp para sa mga individuals na may naka-wheelchair. Okay? Meron na rin tayong elevator dito sa ating mataas na building, sa 5-story building. So these are accommodations that we do for individuals with disabilities. Okay? Meron din tayo sa library, meron tayo yung button, wherein, kasi yung library natin, walang elevator dyan. Yung library nasa second floor. So yung pagkakaroon ng buzzer, tapos may bababa na person na magdalay, so malaking tulong yun. Pero kung mapapansin mo, paano naman sa ibang building? Paano sa ibang mga schools? So kulang na kulang tayo sa mga infrastructures. At bukod doon, syempre, yung mga resources. Okay? Sa isang paaralan, kailangan meron para masolusyonan itong dalawang barrier or sa lahat ng balakid na ito. Isang university or paaralan, kailangan mayroong mechanism. Actually, nung ako yung nagturo sa isang international school, may isang department na talagang intended for special inclusive education. So, student services per tawag. Okay? So, pag-enroll pa lang nila sa paaralan, either i-disclose nila or hindi. Pag hindi nila di-disclose, malalaman at malalaman din naman talaga ng teacher. Kasi nakikita mo talaga sa performance, may iba. Okay? Pero kapag na mag-disclose sila, mas mag-ibig. Okay? Kasi mas mabibigyan sila ng program, ng intervention. Halimbawa, pwede silang bigyan ng parang teaching assistant. So kung saan, parang shadow teacher, pero nakafocus siya dun sa individual na may special learning needs. Halimbawa, ang individual ay may ADHD. Diba? Usually, pag ADHD, may tatlong types yan. May inattention, hyperactivity, impulsivity, or combined yung tatlo din sa trial. So, kung halimbawa ang type na inattentive, or yung combined, merong isang teacher, no, na nakafocus dun sa estudyante na yun, pwede niya i-refocus. O, makinig ka ulit, ganyan. O, ito
meron tayong attitudinal barrier, meron tayong physical barrier. At ang pangatlo, hindi handa or walang kahandaan or kulang sa kahandaan yung mga teachers. Sa curriculum ng mga future educators, according to CMO number 74 and 75, no, 2017, sa elementary and secondary education, iisa lang course kung saan dinidiscuss itong mga bagay na, which is Foundation of Special and Inclusive Education. Imagine, sa isang buong curriculum, isa lang. So, paano kung ang future educator na ito ay magkaroon ng estudyante na may special learning needs? So, paano niya i-handle? Diba? So, nandun yung problema. Pangalawa, dahil nga walang kahandaan, pagdating sa field, no, walang sapat na seminar, conference, workshop, walang binibigay ng professional development assistance sa mga teachers. So, paano nila ma-explore or paano sila ma-equip sa pag-handle ng students with special needs? So, another barrier. Pang-apat, policies. Walang policies sa mga school. Ito yung sinasabi ko kanina. Kung ang kalungkuhan na yung program, mahirap magbigay ng programa kung walang batas or policy kung institute. Kasi kung pagdating sa enrollment, admission pa lang, hindi mo na alam kung meron ng special students with special learning needs. Paano ko magbibigay ng programa? Eh, ang programa for special and inclusive education, individualized din. Kumpara mo sa mga teachers na nagtuturo sa mga neurotypical, sila, lesson plan. One size fits all. Pero kasi, pag may mga students ka with special learning needs, may individualized program dapat sa kanila. So, kung walang policies in place, no? Kung walang referral process, so wala tayong magagawa. Okay? Kaya dun sa programa, madali magbigay ng programa, halimbawa ng programa natin pagbibigay. Meron naman yung nabibigyan sila ng pagkakataon para makapag-enroll kahit sa ang school nila gusto. Okay, kasi nga bawal yung humihindi sa mga schools. No? Bawal silang hilian. Isasuggest ko lang talaga, kailangan merong policy at saka may department na tututo. Kasi malaking bagay yun. Kasi of all people, sila yung mas nakakaalam. Para yung department na yun, sila yung mag-train din sa mga teachers dun sa school na yun. O dapat ganito yung pag-handle kay ganitong student, kay ganitong student. Tapos ipapatawag yung parents. Kasi sabi nga diba, it takes a village to raise a child. Hindi yan sole responsibility ng parent, hindi yan sole responsibility ng teacher, pero dapat buong community. Sabi nga nung isang author, no, children are the priority. Mamaya babalikan ko yung ano na yun, sinabi na yun, pero has something to do with yun. Children are the priority, change is the reality, collaboration is the strategy, nagbakel pa, take two. So yung kasabihan na yan, children are the priority, change is the reality, collaboration is the strategy. So again, hindi siya responsibilidad ko lang, hindi siya responsibilidad ko lang, kundi sayang lang. Even yung mga security guards, even yung mga housekeeping, kailangan equipped din sila. Kaya kita mo, dapat talaga may polisiya na nakapatupad sa isang paaralan para magkaroon ng isang inclusive. Para masabi natin inclusive. Pero again, medyo malayo po tayo. Sa ano na nga lang, di ba? Hindi lang tayo mag-focus sa mga major neurodevelopmental disorders, but also yung sa gender. Di ba? Maraming mga schools pa rin ngayon, sarado pa rin ang isipan, no? Na hindi, dalawa lang yan, either male or female. Hindi pwede na mag-cross-dress, hindi pwede mag-yan. So that's proving na hindi inclusive ang isang institution. Pati na rin yung sa mga ginagamit natin language. Again, hindi lang tayo focus sa NDDs, sa neurodevelopmental disorders, pati na rin sa mga salita na ginagamit natin, tinatawag natin inclusive language. Okay, halimbawa nito,
na pag babae, chairwoman. Di ba, hindi na pa chairperson, or chair na lang. Di ba? Another, congressman, congresswoman. Para ang off, sinasabi natin congresswoman, pero dapat na representative. Di ba? So these are just some examples na dapat sa susunod na generation, dapat yun yung ginagamit natin terminologies. Para ngayon, sa mga tarpaulin o magbubukas ng school year or academic year, nakalagay, welcome freshmen. So, ibig sabihin lalaki na, di ba? So, hindi siya inclusive. So, dun pa lang, makikita mo na sa isang institusyon kung siya ay inclusive o hindi. Sa language practices na meron. Okay, so, as basic as yung paggamit ng language, dapat ano tayo, may equality. Not just equality, but equity. Kasi magkaiba rin yun. So, ayun. On a personal thought po, ano pong masasabi ko ay mapapayo ko sa mga batang nanonood at nakikinig po sa atin ngayon na nangangarap po na maging guro din po in the future kung paano niyo po ma-promote sa kanila yung kahalagahan ng inclusive education sa lipunan nila? Actually, bigat, no? Kung hindi ka handa maging isang guro, kasi magkaiba ang teacher sa educator. Okay? Ang teacher nagtapos ng isang bachelor na teacher education. Pero iba yung educator, you really touch the lives of your students. So, if you are really into teaching, kung andun talaga yung puso mo sa teaching, ang may i-advise ko sa inyo is, number one, you really have to get to know your students, your learners. Okay? Kasi kung di mo sila kilala, talo ka. Kasi baka mamaya kaya pala hindi napasok yung estudyante mo kasi kaya learning late kasi working student ka siya. Tapos ikaw, hindi ka considerate mo lang. Ibabagsak mo ba yung bata? Kaya nga siya nagtatrabaho para magkaroon ng magandang kinabukasan at makatulong sa pamilya niya. Dito player. Parang job na doon. Pangalawa, aside from getting to know your learners, kailangan na lang mo yung pangangailangan. Yun talaga yung set mo, yung needs na lang. Aside from getting to know them, you have to get to know also their needs. Kaya alam nyo, napaka-critical yung first week ng opening ng klase. Yung orientation. Akala lang natin, pakilala ka, pangalan mo, ganyan, ganyan. Hindi na ganun lang. Okay? Kasi, dapat alam mo anong learning style ng estudyante mo, anong preference niya. Gusto mo niya ba tawagin siya Mr. or Miss? Kasi ibang mga teachers ngayon, ang tawag, paano kung nasa third gender yan? Ano ito tawag? Kaya, as basic as, ginagamit ko siya actually ngayon sa mga estudyante ko. Sa nameplate nila, lagay yung pronouns. So, paano mo gustong tawagin? Doon kita tawagin. That's another way of getting to know your needs. Okay, para ma-address mo sila ng maayos. And that way, kapag kasi naramdaman ng estudyante na talagang may puso ka sa pagtuturo, hindi ka mahihirapan. Hindi ka mahihirapan din ng estudyante. Pangatlo, kung gusto mo talagang mag-teach, gusto mo talagang pagturo, kailangan handa ka physically, emotionally, physiologically, financially, spiritually, in short, holistically. Kailangan ready ka. Kasi may mga estudyante na papasok wala silang gagana. So, syempre, maaawa ka naman. Lalo na, halimbawa, ED teacher ka, elementary teacher ka. Nakikita mo, okay class, RSS tayo, lahat nagkakain ng estudyante ka din kumakain kasi walang pera, walang bago. So, dapat ready ka, dapat may pagkain. Kasi hindi pwedeng, wala ka lang gagawin. Diba? Kaya nga, again, it all boils down to the fact na kailangan kilala mo ang mga student. Kasi walang 50, 60 students yan. Gawa ka ng paraan para makilala sa student. Kasi doon dapat magiging basis yan ng ano yung mga strategies na pwede mo gawin sa kanila. At ang pinakamahalaga sa masasabi ko, kailangan nandun yung puso sa pagtuturo. At nandun ka, hindi para matunayan na ito ang pinakamagaling sa klase. Dapat marunong pa rin makinig. Okay? Kasi ang mga estudyante ngayon, aminin natin,
Sa tingin niyo, mas tayo maatas ng mga Pilipino or ng bansa po natin Pilipinas yun, isang lipunan kung saan everyone, regardless of gender, race, or ethnicity, or social economic status, makakapag-aral po sila sa mga kurso natin sa mga institution. Di mo po kayo part of the program sa tingin ko about that. Wala ko naman, isa akong tao na lagi ako nakakakita ng pag-asa. So, kung ang tanong mo kung magkakaroon sila ng kakayanan o pagkakataon para makapag-aral, yes. Kasi napakaraming institutions. As a matter of fact, ang swerte nga ng maraming nag-aaral ngayon sa kolehiyo. Kasi libre. May libre pag-aaral dito sa Unifast. Okay? Pero ang tanong dyan, yung SDG 4, yung quality education, na dapat matatapos siya ng 2050, di ba? Yung SDG na yan, no? Na parang, as per report yata last year, nasa 16% pa lang yata yung na-achieve natin sa quality education. So, ibig sabihin, meron pang 84% yata. I'm not sure with the figures, pero you can just check. Pero masyadong malayo pa tayo to achieve quality education. Pero yung opportunity, equal opportunity for everyone, for all learners, yes, meron naman. Kaso nga lang, because of the barriers na na-mention ko kanina, doon nagkakaroon ng problema para makapag-produce o makapag-deliver tayo ng quality education. Thank you po, Doc Sheena, sa napaka-insightful na panayam. May gusto po ba kayo i-propose natin mga mananood at taga-pamilya or any thoughts po ang final thoughts? Final thoughts. So, for inclusive education, actually for inclusion, to be mas general, ang inclusion kasi, hindi lang siya isang program. Dapat ito isang mindset. No? Kasi ang inclusion, hindi lang yan na basta ka lang, uy, attend ka sa party ko. Kasi yun, equality yun. Pero yung inclusion, it has something to do with ikaw ay napapakinggan, ikaw ay nagkakaroon ng pagkakataon para mapakinggan, makapagsalita at mapakinggan at maunawaan. So that's inclusion. Hindi lang sa education, but sa buong community and society. So, maraming salamat sa pinibigay oras sa itong panayam na to. Pasensya na hindi ako masyado nakapaghanda. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa na ang ating bansa, kahit dito na lang sa ating sabi, lalawigan ng Laguna. Eh, unti-unti, no, magkaroon ng inclusive education. Sana lang magkaroon ng suporta yung mga tao. Kaya alam nyo, yung boto, ang boto, mahalaga yan. Kasi kung sinong nasa gobyerno, sila yung makakatulong para makapag-provide ng resources. Kung walang resources, hindi natin ma-actionan yung problema. Yung barriers na sinabi ko, hindi natin masusolusyon. So, ang panawagan ko lang, you really have to vote wise. Kasi kita niyo yung nagiging epekto, hindi lang sa kaayusan ng isang lungsod o ng lalawigan, kundi pati na rin sa mga programa para makapagbigay ng kalidad na edukasyon at inclusive na edukasyon. So, yun lang. Maraming salamat. Muli kasama po natin si Dr. Sheena Maling-Parat, isang full-time teaching at faculty personnel sa Pangatasan ng Kabuyaw at isang advocate ng inclusive education. Muli ako si John David Garjan at magbabalik ang Edukasali, edukasyong walang limit. Ay, grabe ba? Kailangan ba? Ay, tama ako na. Sana makatulong. Charot! Pero sana makatulong. Doon na necessary ka na lang sa editing. Bahala ka na yan. Ayaw mo nga. Kasabi nga ko na. Gagawin mo kailangan. After mo dyan, kasama na kita sa pag-advocate for inclusive education. Hindi nakita. Hindi mo sinare sa akin. I-share mo sa akin.